Good morning po sa inyo mga brothers. Welcome na naman sa aking channel. Ito, meron naman tayong diary rito na motor. Ito po galing San Pedro, Laguna. Ang problema nitong motor na to, sabi ng may-ari, ang hirap daw paandarin mga brothers. Nahihirapan na po yung may-ari na magpapaandar dito sa motor na to. Kaya ang ginawa niya, bumili na po siya ng bagong karburador na naman. Kasi ito po bago to, 2018 model to boss, 2018 model Kawasaki Barako version 2. Ayan mga brothers. Ngayon ang ginawa, inatulan nila, bumili sila ng bagong karburador, more or less nasa 7,000. Pero ganun pa rin mga brothers, at mahirap pa rin daw panda rin. Kaya ang ginawa nila, dumayo na po sa atin dito dahil napanood daw tayo sa YouTube. Ayan. Ngayon ang gagawin natin dito mga brothers, siyempre gaya ng dati, yung mga dumadayo sa atin, hirap din talagang paanda rin kasi may mga settings po yan. Hindi lang po sa karburador, meron sa spark plug, meron sa valve clearance. Ayan. Pero bago natin simulan to mga brothers, kung napasyal ka lang sa aking channel, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, pakipindot po ng notification bell button, piliin niyo po yung all para updated po kayo pagka mag-upload po ako ng mga bagong videos. Ito yung may-ari, si Kuya. Ayan. Okay mga brothers, babaklas natin itong tangke, yung upuan, yung karburador, tapos itong kanyang tappet cover, babaklas natin yan, yung timing chain cover, babaklas natin para maayos natin to kasi problema nito ay nagbabackfire, mataas ang minor, para loko-loko, may rapanda rin. Ayan, kahit bago na yung karburador nya, ito halagang 6,800 daw ang bili nila. Ngayon ito, babaklasin din natin to dahil malagitik po yung kanyang sidings. Malamang itong ideal gear bushing nito may problema na, at saka yung kanyang clutch housing. Babakasin na rin natin to. Okay? Okay mga brothers, ito nakabaklas na po itong kanyang sprocket, camshaft sprocket cover at saka itong kanyang tappet cover. Ngayon sa pag-adjust nito mga brothers, dapat naka-TDC siya. Ayan o. At saka nyo ngayon i-adjust itong kanyang tappet valve clearance. Ngayon dito mga brothers, ito napakaluwag dito kanyang exhaust. At saka itong kanyang intake paluwag. Kaya ito may lagitik ito mga brothers. Ngayon ilalagay natin sa tama. Dito nyo lang po titingnan mga brothers kapag magbabalve clearance kayo. Ito yung kanyang clearance sa intake ay 0.08 mm. Dito naman sa exhaust ay 0.10. Dito nakasulat. Ngayon sa spark plug ganun din po mga brothers, 0.7 mm. Bago kayo mag tappet valve clearance dapat po naka TDC. Ngayon direction change na rin po ito mga brothers. Yun lang is na gagamitin. Ito 1040 para po maalagaan yung makina nyo. Ayan, kasi marami nakikipagtalo sa atin, kailangan daw mataas ang viscosity. Hindi kailangan na mataas ang viscosity rito lalo at bago motor nyo. Kung mapapasin nyo yung malalaking sasakyan, yung iba yung mga high-age Vios, ang langis nila 1030 lang, 5W30. Ang laki ng makina nila. Ito tamang-tama lang na 10W40. Ayan mga brothers. Ngayon diretso na natin linis ng kanyang air cleaner at saka yung kanyang panggilid. Babaklasin natin mamaya, abangan nyo lang po mga brothers. Okay mga brothers, ito binaklas na natin yung carburetor nya. Bali check-in natin yung kanyang settings. Binaklas mo na. Ayan, checkin natin itong kanyang pilot screw kung ilang ikot ang ginawa nila. Ayan, sarado po yung kanyang
Phillips screw mga brothers. Kaya yung kanyang motor ay nagba-backfire. Wala daw tigris. Wala, ano yung madalas mag-backfire ano? Hindi yung... Ha? Oo, madalas mag-backfire mga brothers. Isa rin sa kanisa sakit na ulo na may-ari. Ngayon, i-check natin itong kanyang Phillips screw. Halos wala po siyang ikot na isa. More or less nasa 3/4 yan mga brothers. Pero bago natin ilagay sa tama, tanggalin muna natin. Kasi bubugahan natin ng hangin to mga brothers. Yan. Bubugahan natin lahat ng hangin yan. Saka natin lilinisin mga brothers. Okay mga brothers, ito ibabalik na natin yung kanyang karburador na mga tinanggal natin. Yan, nililinis natin to. Ngayon wala tayong papalitan dito mga brothers kasi ito bago naman to binili niya. Magkano bili mo ito boss? 6,750. More or less nasa 7,000 to mga brothers bago. Yung dati mo, asan na yung dati mo? Nasa bahay. Tabi nyo lang yung dati yung karburador, pwede pa yun. Mga brothers. Okay ganito gagawin natin mga brothers. Ito na-vlog ko na po ito Pero marami pa rin po nagtatanong kasi nalilito sila. Ito, ulitin natin. Ito Phillips screw mga brothers, salpak natin. Lagyan natin ng ito spring. Tapos yung washer, ito po hindi pwede magkabaliktaran to mga brothers. Washer muna bago o-ring. Kasi minsan pagkakataon, pag nagbaklas ako ng ganito, ang nangyayari, inuuna nila yung o-ring bago ang washer. Ihuli nyo po yung o-ring mga brothers. Tapos salpak nyo. Ayan. At saka nyo ibaon. Ngayon itong daliri nyo, ilagay nyo po sa dulo. Kailangan wag lalagpas yung ano. Pag tumusok na po yung dulo ng Phillips screw, stop nyo na po mga brothers. Sabihin nun, sarado na yun. Mahal dyan sa parting Laguna ng carburetor. Meron akong customer dito, bumili ng carburetor, 9,000 daw. Taga San Pedro Laguna rin yata Ayan, okay na. Lumabas na po yung pinakadulo niya. At saka kayo magbibilang ng 3.5 turns out. Ito mga brothers, halos isang taon ko na po na ibablog ito. Kaya nausot yung 3.5 dahil pinakawalan ko na po ito dati sa YouTube. Ayan, bilang tayo kalahati, isa, kalahati, dalawa, dalawat kalahati, tatlo, tatlot kalahati. Ayan. May mga pagkakataon mga brothers, katulad nung isang araw, hindi na ditong motor. Ayaw ng tatlot kalahati, ang gusto 5. Ngayon yung pick up niya, dun lang siya gumaganda, pick up sa 5. Okay lang po yun mga brothers, wala namang problema dun Titingnan nyo lang po yung sulog ng karburador ng spark plug. Pagka medyo rich mixture, doon lang kayo mag-adjust ng konti-unti. Ngayon pagdating dito sa ating sa kanyang floater, meron din po itong tamang pag-adjust. Dapat po hindi siya nakayuko ng todo, hindi rin po siya nakaangat. Kasi pag nakaangat po siya mga brothers, mamamatay ang motor pagka rektahan. Bawa nakaganyan ang floater nyo. Pag nakaangat po ng ganito, minsan yan mga brother, pag nakaangat na ganyan, anong nangyayari? Sa rektahan, namamatay po yan. Mamamatay, titigil ng kusa, tapos mamaya aandar ulit. Papatay-patay. Hindi naman pwedeng nakayuko ng todo, nakayuko ng gano'n. Kasi pagka gano'n naman, minsan nag-focus ng moist ng gasolina. Parang overflow siya, nagmo-moist. Ayan, kanya lang po mga brothers ang clearance niya. Ngayon, iba po ito sa Barako 1. Magkaiba po sila ng settings kasi magkaiba rin po sila ng jettings. Sa ating Barako 1, iba ang kanyang sukat ng Phillips screw, yung kanyang turns out. Yung kanyang slow jet, magkakaiba rin mga brothers. Pati yung kanyang float height, itong ating floater. Ayan, ganyan lang po mga brothers. Ngayon, sasara na po natin to.
ating choke. Itong plunger. Pag binuon yung ganito, kakamayin nyo lang. Huwag nyo na pong gamitan ng 14 sa pag-higpit kasi may posibilidad na maputol to. Gagamitin nyo ng 14 pagpapaluwag, pero pagpapahigpit kamay lang. Okay? Okay mga brothers, yan, binabakas natin yung kanyang right side sa may clutch housing. Isigin natin yung kanyang clutch housing at saka yung kanyang idle gear bushing dahil may iingay po sa kanyang panggilid. Okay, tatanggalin natin to. Ito mga brothers, papa natin itong bushing. Yan. At saka ito. Ayusin natin ito. Ito mga brothers. Ayusin natin ito mga brothers. Okay mga brothers, ito yung kanyang dating spring, oh. Yan. Ngayon, inunat natin tong matataba. Ito naman payat, inunat din natin. Yan. After 5 years, na-compress siya. Pero kung bibili ka ng bagong spring, konti lang ang angat dito. Konti. Maluwag din pag nilagay mo. Maluwag. Kaya ito, inunat lang natin. Ibabalik nyo lang po sa dati. Huwag nyo pagbabalik-balik ta rin. Okay mga brothers, ito assemble na natin itong ating clutch housing. Bali, inunat natin yung spring, tapos nilinis natin. Ngayon, itong una natin gagalawin, itong kanyang matigas na spring. Gamit na kayo ng vice grip. Itong matigas mga brothers. Yan. Ngayon yung kanyang washer. Tapos yung spring, washer niya. Ngayon ito, kakapit nyo dito sa kabila. Dito.
Yan, ngayon, salpak na natin. Ngayon, takpan. Ngayon, gamit tayo ng bolt and nut. Terus, kita naman natin mga brothers. Ayan, dapat po nakalapat na ganyan. Ngayon, dapat natin ito na rivets. Yan, okay na mga brothers. Kailangan po ito nagbabounce ng konti. Ayan. Kasi may spring yan eh. May spring sa gitna yan eh. Yung spring washer nya. Kaya nagbabounce na ganun. Okay? Sasapak na natin. Okay mga brothers, ito. Salpak na natin yung clutch housing nya. At saka yung idle gear boosting, okay na. Sasarado na natin at saka nating tetestingin. Okay mga ka-brothers, ito natapos na natin yung ating ginawa rito sa Parako na version 2 na taga San Pedro, Laguna, no? Ayan, ayos na to. Ngayon may kasabay siya, ayan, taga Santa Maria, Laguna naman yun, si Kuya. Ayan. Bali ito mga brothers, inalis natin yung clutch housing nya, yung carburetor, in-adjust natin yung valve clearance. Ayan mga brothers. Testing natin mga brothers. Ayan, maandar na yan. Ngayon ito, ang issue nito, isa pang issue nito, ang lakas ng backfire nya, isang buga lang. May nagbabackfire, ano? Okay na. Pero naka chicken pepe yan mga brothers. Ito. Okay na. Ito kasabay taga Laguna rin to, Santa Maria. Lakas ng busina nito. Tsaka yung kanyang ano, naka full wave na rin to mga brothers. Pero ang tumira nito, taga Laguna rin ang tumira. Full wave ano? Batangas. Sa Batangas pinull wave to. Okay. Testingin natin. Okay. Start. Ayan, one click na.